Kabanata 2151. Umiling si Mahina dahil wala rin siyang alam. Lumabas ang dalawa sa ospital at pumunta sa harap ng sasakyan. Binuksan pa lang ni Cameron ang pinto at sumakay sa kotse nang makita niya ang isa pang tao sa likurang upuan at nagulat siya. "Bakit ka nandito?" Nakasandal si Wayland sa bintana ng sasakyan habang ang kamay ay nakasandal sa gilid ng noo at lumingon sa kanya. Nasa kasino si Donald at sinisiyasat ang pagkakakilanlan ng babaeng nagbunyag ng pagkakakilanlan ni Andre. Isinara ni Cameron ang pinto ng kotse, itinaas ang kanyang kilay, at tumingin sa kanya. "Nag-aalala ka ba sa akin?" Umiwas siya ng tingin at hindi umimik kahit isang salita. Sumilip si Mahina sa rearview mirror habang tinataboy sila palayo sa pinangyarihan. Ang young master at ang panganay na anak ng Goldman ay talagang magandang mag-asawa. Bigla niyang naisip kung bakit nagkakalat ang ganitong chismis tungkol sa kanilang dalawa. Ang sino mang makakita sa kanilang dalawa na magkasama ay malamang na ganoon din ang iisipin. Napansin ni Cameron ang kanyang nakapirming tingin at tinapik ang likod ng kanyang upuan. "Itoon mo ang iyong mga mata sa kalsada at trapiko. Anong tinitingin-tingin mo?" Nagulat si Mahina. "Pasensya na." Pinag-cross ni Cameron ang kanyang mga paa, sumandal sa upuan, at tumingin sa kanyang telepono. Lumingon si Wayland at tinitigan siya. "Akala ko hindi ka marunong gumamit ng cellphone." Halos hindi na napigilan ni Mahina ang sarili at humagalpak sa tawa. Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita at nagtatakang tumingin sa kanya. "Sa tingin mo ba ako ang mga matandang geezers na nakatira sa East Islands?" Tumingin siya sa labas ng bintana. "Ito lang ay hindi ko nakitang ginamit mo ito." Sumandal siya at lumapit kay Wayland. "Kung iyon ang punto mo, hindi ko pa nakitang gumamit ka ng telepono." Hindi siya tumugon sa pahayag na iyon, ngunit isang mahinang kislap ng saya ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay sumikat sa kotse, at ang bawat sinag ay nagsalubong sa isa't isa. Sa ilalim ng araw, ang kanyang balat ay mukhang maputi at mainit ngunit hindi halos kasing kinis ng kay Noel Ace dahil ang kanyang kutis ay nasa bingit ng paggawa sa kanya na tila transparent. Ang kanyang figure ay nagpamukha sa kanya na mabagsik at nakamamanghang gwapo, na nagbibigay sa kanya ng isang matapang at mainit na ugali. Lahat ng nagniningning mula sa kanyang kaibuturan ay nasa tamang dami at proporsyon, na nagbigay sa kanya ng medyo mature na alindog. Ito ay hindi nakakagulat na Florence ay kumuha ng isang fancy sa kanya sa unang lugar. Medyo matagal na nakatutok sa kanya ang tingin ni Cameron. Marahil ay dahil sa masyadong tahasan ng kanyang kinikilos, maging si Wayland ay napansin ito at ikiling ang kanyang ulo upang makita kung ano ang kanyang sasabihin. Lumiko ang sasakyan sa sandaling ito, at si Cameron ay nahuli, nawalan ng balanse, at bumangga sa kanya. Agad siyang hinawakan ni Wayland sa mga balikat at ay nalalayan. Ang kanyang wig ay tila sumabit sa mga butones ng kanyang damit, kaya't itinaas niya ang kanyang kamay at nanatiling nakayuko. "Sandali, tulungan mo ako sa buhok ko." Tumawa ng malakas si Wayland at mukhang walang magawa. "Panahon na para palitan mo ang iyong wig." Nagngangalit siya at hininaan ang boses. "Wala kang kinalaman iyan. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay kumilos ng mabilis." Napasulyap si Mahina sa rearview mirror. Siya ay orihinal na nag-aalala na maiisip ni Wayland. Pagkatapos ng lahat, siya at si Cameron ay hindi gaanong malapit sa isa't isa hanggang sa manatiling ilang pulgada lamang ang layo sa isa't isa. Gayunpaman, nag-overthought siya. Ibinaba ni Wayland ang kanyang tingin at matiig ang hinubad ang wig na nakapulupot sa mga butones ng kanyang damit. Paminsan-minsan ay, dumarating ang kanyang bahagyang malamig na mga daliri sa kanyang auricle, at nasulyapan niya ang namumula nitong mga tainga. Tila ang paglubog ng araw na kumikinang mula sa likod ng mga ulap sa dapit hapon, na unti-unting kumakalat. Medyo nahiya si Cameron. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay sobrang tagal na niyang nakakulong, at ang kanyang puso ay bumilis. "Tapos ka na ba?" Isang mahinang ugong ang isinagot niya. Tumayo siya, tumalikod para ayusin ang kanyang peluka, umupo ng maayos, at nagreklamo, "Mahina, bawal kang magmaneho ng ganito sa hinaharap. Napakahiya iyan." Bahagyang napinsala si Mahina. "Ikaw ang hindi naka-seatbelt, di ba?" Hinawakan ni Cameron ang seatbelt at ikinabit ito. "Nagbabalik ka ba?" Natigilan si Mahina. Sumandal si Wayland sa bintana ng sasakyan, itinukod ang kanyang mga daliri sa dulo ng kanyang mga kilay, at sumulyap sa bintana habang ang mga sulok ng kanyang mga lobby ay hindi mahahalata. Kasabay nito, sa Rain Hotel, tumayo si Donald sa harap ng bintana, at si Chunky, na nakatayo sa likuran niya,
ay nagulat ng mga natuklasan na nakolekta niya sa pamamagitan ng patuloy na pagsisiyasat. Panay ang tingin niya sa refleksyon sa bintana. Sinasabi mo bang dalawang tagalabas ang nakatira sa tirahan sa timog? Tumango si Changke. Nabalitaan kong magkapatid sila ng Goldman mula sa Baseburg, at ang babaeng naglantad sa panloloko ni Andre at nagtulak ng lahat ng sisihin sa iyong paraan ay natagpuan sa kanila. Kabanata 2152. Tumalikod si Donald, naglakad sa likod ng mesa, umupo sa upuan ng direktor, at tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Paano si Neil Beck? Hindi ba't may pinadala tayo para magbantay sa kanya? Tungkol dito, ibinaba ni Chunky ang kanyang ulo. Hindi pa bumabalik ang taong iyon, at nabigo akong makipag-ugnayan sa kanya. Ang lahat ng mga bagay sa mesa ay agad na natangay sa lupa. Ang pinakadirektang pagsabog ng mga emosyon ay naganap ng walang babala. Walang lakas ng loob na magsalita si Chunky. Hindi man lang siya naglakas loob na huminga. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang malungkot at nagtatampo. Yung walang kwentang bagay na yun. Mukhang natuklasan na siya. Kahit na natuklasan na siya, walang maghahinala sa iyo. Oh, talaga. Sinaman siya ng tingin ni Donald. Nalantad si Manuel, at alam ng Southern Clan na siya at ako ay konektado dahil sa account book, at sandali na lang para magsimula silang maghinala sa akin. Nawala nang masabi si Chunky. Pinunasan ni Donald ang tungki ng kanyang ilong at samandal sa upuan. Dapat may kinalaman ang babaeng iyon sa Southern Clan. May naisip si Chunky. Ako ay tumingin sa mga bagay-bagay at nagtanong sa paligid ng kasino. Ang babaeng iyon ay medyo palaban at kamukha ni Cameron. Kamakailan lang, may usap-usapan na hindi nagpakasal si Cameron. Florence dahil sa kanyang sexual na oryentasyon at siya at ang panganay na anak ng Goldman ay may medyo malabong relasyon. Hinihimas-himas ni Donald ang tungki ng kanyang ilong, ngunit pagkatapos marinig ito, huminto siya ng ilang segundo at saka ngumisi. Kawili-wili. Ipinarada ni mahina ang sasakyan sa labas ng gate ng Southern Residence. Itinulak ni Cameron ang pinto, bumaba ng kotse, at nakita ang mayordoma na ini-escort si Damian palabas ng courtyard. Lumabas ng gate si Damian at inangat ang ulo. Yo, nakauwi ka na ba? Sumulyap siya kay Waylon at pinaikit ang mga mata. Huminto si Cameron sa harapan niya at ngumiti. Tito Damian, ano ang nagdala sa iyo dito para bisitahin? Tumawa siya. Nagpunta ako dito para makipag-usap sa iyong ama. Ano ang pinag-usapan ninyo? Na-curious siya nang mahinahong sumagot si Damian. Sinabi ko sa tatay mo na may ipapakilala akong potensyal na girlfriend sa iyo sa loob ng 2 araw. Bahagyang tumigas ang ngiti ni Cameron, ngunit agad niya itong pinigilan at tila nabigla. Tiyo Damian, ginugulo mo ba ako? Ipinatong ni Damian ang kanyang kamay sa kanyang balikat at mariing pinayuhan. Simula pa noong bata ka, pinapanood kitang lumaki. Cam, sa pamamahala mo sa Southern Clan, oras na para magsimula ka ng sarili mong pamilya sa edad mo. Galing sa port area ang babaeng iyon, halos kasing edad mo lang siya, at ang background ng pamilya niya ay hindi masyadong malabo at tugma sa iyo. Dapat magkita kayo bukas, pero Tiyo Damian, ako talaga. Pumayag na ang tatay mo sa mungkahi ko. Pinutol siya ni Damian at nagpatuloy. O may mali ba talaga sa sexual orientation mo? Kung ganon, hindi ako pwedeng tumabi na lang at panoorin ito ng naka-cross arms. Si Cameron ay nag-iisang anak na lalaki ng aking matalik na kaibigan, kaya kahit na may problema sa kanyang sexual na oryentasyon. Kailangan nating subukan ang mga bagay-bagay, itama ang mga pagkakamali sa tamang panahon, at ibalik siya sa tamang landas bago maging huli ang lahat. Nang hindi na hinintay na magsalita si Cameron, umalis na si Damian sa eksena. Tinakpan ni Cameron ang kanyang noo at hindi maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Hindi alam ni Uncle Damian ang identity ko, so that was excusable, but what's wrong with father? Natawa si Waylon mula sa kaibuturan ng kanyang lalamunan. I guess it's time for me to extend my congratulations to you, Mr. Southern. Napalingon siya, nakaramdam ng sobrang inis. Sa tingin mo ba ito ay nakakatawa? Ngumisi siya. Hindi ba normal para sa isang lalaki na bumuo ng sarili niyang pamilya? Tumalikod si Cameron, pumasok sa looban, at sumigaw, "Tatay!" Narinig ni Sonny ang boses niya sa itaas. Kinapa niya ang kanyang noo at nagkunwaring hindi ito narinig hanggang sa marinig niya ang mga yabag nito sa koridor, at naitulak ang pinto. Dad, anong ibig mong sabihin? Ibinaba niya ang libro. Ano pa sa tingin mo ang ibig kong sabihin? Hinihiling mo sa akin na makipag-blind date sa isang babae.
Napangisi si Cameron dahil sa galit, hindi ka ba natatakot na mahalin niya ako pagkatapos makipagkita sa akin at kailangan kong magpakasal sa isang babae sa huli? Walang magawa si Sonny at ibinuka ang kanyang mga braso. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung ano ang maaari kong gawin. Dapat ba akong tiyo Damian mo na ang bastard na inalagaan niya sa loob ng 20 taon ay talagang isang babae? Kabanata 2153. At saka, sa tingin mo ba ay matatanggap niya ang biglaang balitang ito? Nag-cross-arm si Cameron at hindi nagsalita. Seryosong sabi ni Sonny, pinapapunta ka lang ng Tito Damian mo para makipagkita sa babae, kaya go lang. At saka, baka hindi ka magustuhan ng babae, kaya gawin mo na lang itong facade na kailangan mong laruin. Tumalikod siya, naglakad papunta sa pinto, huminto, tumalikod, at ngumisi. Sige, pupunta ako, pero kung sakaling magustuhan ko siya, ikaw ang magpapakasal sa kanya dahil wala akong balak na magkaroon ng madraste sa aking edad. Lumabas ka, kasabay ng paghagis ng libro sa kanya, mabilis na tumakbo palabas ng pinto si Cameron, at ang libro lang ang nakatarak sa pinto. Napakunot naman ng noo si Sonny na pumipintig. Bakit ang mga anak ng iba ay cute at matikas na mga prinsesa, samantalang ang sa akin ay parang gun sa lansangan? Ang alam niya lang ay asa rin ako. Pagsapit ng gabi, lumiwanag ang mga dilaw na street lamp. Ang mga ilaw sa clubhouse ay kumikislap ng maganda, na lumilikha ng isang ilusyon ng isang matagal na fog, na madaling makalasing sa lahat ng mga nawawalang kaluluwa na nakikisalo rito. Mula nang umalis siya sa villa noong isang araw, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Buchanan. Iniisip niya kung dahil ba sa sinusubukan niyang ilantad ang pagkakakilanlan ni Gail, at naiinis ito kay Fabio. Talagang hinati ni Fabio ang mga karapatan sa pamamahala ng Park and Chamber of Commerce na pag-aari lamang niya at ibinigay ang mga ito sa isa sa mga sangay nito. Nangangahulugan ito na hindi na siya ang tanging manager ng Park and Chamber of Commerce. Nagbuhos siya ng alak at ininom ito ng masama, at lumapit sa kanya ang babaeng nakaupo sa tabi niya. Mr. Gibson, huwag mo lang akong iwan dito mag-isa. Scott, hindi mo ba nakikita na medyo abala ako at abala ngayon? Itinulak siya ni Buchanan palayo, tila sobrang sama ng loob. Natakot ang ginang at hindi nang ahas na lumapit pa. Sa oras na ito, itinulak ang pinto ng pribadong silid, at ang babaeng pumasok sa silid na may bagong batch ng alak ay mas matangkad kaysa sa karaniwang babae at nakasuot ng eleganteng. Mahaba, itim, at kulot na buhok ang nakasabit sa kanyang balikat, at ang kanyang makeup ay napakaganda kaya wala ni isa sa mga babae sa silid ang mukhang kalahating kasing ganda niya. Lalo na nang siya ay nakasuot ng isang kakaibang damit, kasama ang kanyang halo-halong lahi na tampok sa mukha, siya ay mukhang napaka-prepossessing na siya ay mukhang isang taong nag-walk out sa isang comic. Dinampot ni Buchanan ang baso ngunit natigilan siya nang makita ang pambihirang matikas at magandang babae. Inilapag ng dilag ang mga inumin sa mesa, naglakad papunta sa ginang sa silid, at may sinabi sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ng ginang ang kanyang clutch at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ang kanyang pakikipagsapalaran ay nasa masamang kalagayan, at siya ay magdurusa lamang kung siya ay patuloy na manatili sa silid. Anyway, mababayaran pa rin siya, kaya bakit mag-aaksaya ng oras sa isang bisita lang? Pinagmasdan ni Buchanan ang kagandahan. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kagandang belle sa East Islands. Bakit hindi kita nakita sa clubhouse bago ito? Umupo ang dilag sa tabi ni Buchanan at ngumiti. Bago lang ako dito. Si Buchanan ay nasa masamang kalagayan, at siya ay napagod na makita ang mga kababaihan na iaalok ng clubhouse, dahil iilan lamang sa kanila ang nagtatrabaho dito sa isang shift basis. Ngayong may bagong babaeng pumasok sa trabaho, siya ay isang taong hindi pa niya nakita. Bagamat hindi masyadong maganda ang boses niya, mas mataas ang kalibre ng kanyang hitsura kung ikukumpara sa ibang mga babae sa clubhouse. Gaano man kasama ang kanyang kalooban, marami itong pinipi sa sandaling iyon. Gayunpaman, medyo mapagbantay pa rin si Buchanan. Hindi ka ba lokal? Ang dilag ay nagbukas ng isang bote ng alak. Ang kanyang mga aksyon ay makinis at matulin, na nagmukhang isang pro. Nakalipat ako rito mula sa Octavia kasama ang aking mga magulang noong ako ay 9 na taon pa lamang ang nakararaan. Nag-aaral na ako sa Studslow bago ito, at ngayon lang ako nakabalik sa isla. Itinaas ni Buchanan ang kanyang baso at nagtaka. Nag-aral ka sa ibang bansa at bumalik ka para magtrabaho sa ganoong lugar. Dahan-dahan at tuloy-tuloy na binuhusan ng dilag ang alak. Napakagaling kong uminom, at part-timer lang ako ngayon. Ngumuso si Buchanan.
Hindi pa ako nakakita ng isang babaeng nagtatrabaho sa larangang ito na nang ahas na ipagmalaki ang kanyang kapasidad sa pag-inom. Katotohanan iyon, kaya bakit itatago ito sa iba? Karaniwang hindi nababalik sa akin ang mga lalaking nakainom na kasama ko. Dumampot ng baso ng alak ang ginang at tumingin sa kanya. Sa ilalim ng madilim na lampara, ang kanyang mukha ay napakarilag na tila isang ilusyon. Natuwa si Buchanan sa kanya at kinapa niya ang baso niya gamit ang baso niya. Mukhang napaka-interesante mo. Anong pangalan mo? Giannis, kumunat ang noo ni Buchanan. Ito ba ang pangalan mo? Isang mahinang bakas ng katuwaan ang bumungad sa matingkad na mga mata ni Giannis. Oo, sa Hebreo, ito ay nangangahulugang biyaya ng Diyos. Kabanata 2154. Maganda, napaka-interesante na pangalan iyan. Tumanggaw si Buchanan at binuhusan pa siya ng alak. Since sinabi mong magaling kang uminom, samahan mo akong uminom. Hanggat maaari mo akong panatilihing naaaliw at natutuwa para sa gabi, tiyak na makakakuha ka ng isang malaking tip sa pagtatapos ng araw na ito. Isang hindi mahahalatang lamig ang lumabas sa ilalim ng mga mata ni Giannis. Ikinagagalak kong mapagsilbihan ka ngayong gabi. Sa silid, sunod-sunod na nakainom si Buchanan ng ilang baso ng alak, at bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi sa sandaling iyon. Magdamag siyang masungit at nagmamadaling uminom kaya halos lasing na siya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Giannis. Sinulyapan niya ito sa isang gilid at nakitang halos lasing na ito, kaya ibinaba niya ang kanyang baso. Sir, may iniisip po ba kayo? I wonder if I'll be honored enough to be your listener for the night. Pinigilan ni Buchanan ang kanyang kawalang kasiyahan sa loob ng napakatagal na panahon at napakaraming nakainom sa loob ng ilang oras. Sa sandaling iyon, wala siyang ibang mapaglalabasan ng kanyang emosyon at nakaramdam siya ng hinanakit. Ilang maliliit na problema lang. Maldita ang lalaking iyon. Inialay ko ang napakaraming taon ng aking buhay sa kanya sa pamamagitan ng paglilingkod sa ilalim niya at sa kanya lamang, ngunit mas gugustuhin niyang magtiwala sa isang tagalabas kaysa sa akin. Inilapag niya ang baso ng alak ng mabigat. Habang iniisip niya iyon, mas lalong hindi siya nagkakasundo. Gumalaw ang mga mata ni Giannis, at kumaibat ang rosas na labi. Siya ang amo mo, di ba? Kung hindi ka pinagkakatiwalaan ng iyong amo, marahil ay nag-aalala siya na hindi ka gaanong tapat. Loyal. Ngumisi si Buchanan. Anong silbi ng pagiging loyal? Isang dekada na akong loyal sa kanya, pero hindi ko kayang pantayan ng isang taong kakasimula palang magtrabaho sa kanya for 2 months lang. Ipinulupot ni Giannis ang braso sa balikat nito at lumapit sa kanya. Sayang naman kung ganyan ang amo mo. Gayunpaman, sa iyong lakas, bakit hindi mo siya ibagsak at makuha ang lahat ng kapangyarihan para sa iyong sarili? Isang dekada ka nang nagtatrabaho sa tabi niya, kaya dapat marami kang koneksyon, di ba? Kung ako sa iyo, hindi ako papayag na tretuhin ako ng masama. Kumunat ang noo ni Buchanan. Nagtrabaho ako sa ilalim ni Fabio sa loob ng 10 taon, at nakaipon nga ako ng maraming koneksyon, ngunit hanggat nasa teritoryo kami ni Fabio, ano ang silbi ng pagkakaroon ng lahat ng mga koneksyon na iyon? Pero maganda ba ang katapusan ng buhay ko kung wala akong gagawin? Malalim na ang gabi, mga 11:30 p.m., at lasing na lasing si Buchanan para makalakad pa nang lumabas siya ng clubhouse. Ay nalalayan siya ni Giannis. Mr. Buchanan, iuuwi na kita. Hindi tumanggi si Buchanan. Masaya siyang may kasamang magandang babae. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang ni Giannis, na mas matangkad kaysa sa kanyang sarili noong naka-high heels. Pinagbuksan siya ni Giannis ng pinto, at sumakay siya sa kotse at saka siya hinayla papasok sa sasakyan. Masaya talaga ako na makakasama mo akong uminom ngayong gabi. Wala akong kausap para sa ganyan. Mahabang panahon. Hindi siya tinulak ni Giannis at sinenyasan ng driver na sunduin sila sa hotel. Nang nasa daan na sila, kumikinang ang mga ilaw at anino sa kalye at salit-salit na tinatakpan ang kanyang mukha na parang may nag-on at off ng ilaw. Nanlalabo ang kanyang mga mata. Wala ka bang makakausap? Lasing na lasing si Buchanan, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Hindi, wala sa kanila ang mapagkakatiwalaan. Pera ko lang ang iniisip ng mga bastos na yan, at kumakapit lang sila sa akin dahil gusto nilang makuha. Malapit kay Mr. Puzo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Si Mr. Matthews ba ay pareho? Sa mga taong nabanggit mo. Sumandal si Buchanan sa kanyang upuan at pumikit. Pare-parehas lang sila. Hindi naman maiinis si Mr. Puzo kung hindi niya sinabi sa akin na fake ang identity ni Gail. That dumb bastard, how dare he make a fool out of me? Giannis chuckled and advised him,
Kung ganoon, mag-ingat ka. Pagkatapos ng lahat, ang kwento ng Palaka at Alakdan ay isang pangkaraniwang kwento sa iyong larangan. Kung talagang tutulungan mo sila, magkakaroon ka pa ba ng paraan para maalis ang gulo na ito kapag hindi ka nakailangan sa hinaharap? Pinunasan ni Buchanan ang tungki ng kanyang ilong at hindi na muling nagsalita. Matapos siyang pabalaykan sa hotel, inihagis ni Yanes ang lasing na lalaki sa kama, naglakad patungo sa bintana, isinara ang mga kurtina, at binalik ang tingin sa hindi tumutugon na lalaki. Niluwagan ni Knowles ang turtleneck na nakatikip sa kanyang Adam's apple, naglakad papunta sa desk, at binuksan ang laptop ni Buchanan. May password set ang laptop, kaya kumuha siya ng USB flash drive sa bulsa, ipinasok, nilink sa cellphone, at ni-crack ang password. Mayroong ilang mga folder sa laptop ni Buchanan, ang isa ay naka-encrypt. Kabanata 2155. Umupo si Knowles sa harap ng laptop at sinimulang i-decipher ang folder gamit ang mga tools sa pag-hack. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nakrak niya ang password ng folder. Pagkatapos ay sinilip niya ang lahat ng mga dokumentong nakita sa loob ng folder at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata nang may makita siya. Maya-maya, nilabas niya ang USB flash drive, pinatay ang laptop, tumayo, at lumabas ng kwarto. Nagmaneho si Jake papunta sa parking lot ng hotel at naghintay. Hinubad ni Knowles ang kanyang wig at sumakay sa sasakyan. Napatingin si Jake sa rearview mirror. Jesus Cristo, ang ganda-ganda pa rin itong lalaking ito kahit nagbibihis babae. Sa palagay ko siya ang isang tao sa mundo na makakamit ito. Hindi mo dapat inilantad ang iyong sarili, tama ba? Pinunasan ni Knowles ang makeup sa kanyang mukha. Lasing na lasing siya na kahit na maalala niya ang nangyari ngayong gabi, maaaring hindi niya maalala kung sino ang babae. Nag-drive na si Jake palabas ng hotel. Itinakda ni Fabio ang ilan sa mga karapatan sa pamamahala ng Park and Chamber of Commerce sa mga sangay nito. Si Buchanan ay dapat makaramdam ng sama ng loob tungkol dito. Nagpalit ng damit si Knowles sa sasakyan at dahan-daang ibinutis ang kanyang sando. Masaya man siya tungkol dito ay isang kwento para sa ibang araw. Si Gail, na nagtatrabaho para kay Fabio sa tabi niya, ay mas pinagkakatiwalaan ni Fabio kaysa sa kanya. Dahil dito, kung hindi siya makakahanap ng paraan, magsisimula siyang mawala sa lalong madaling panahon. Dahil ito ang kaso, magkakaroon ng mas malaking pagkakataon si Donald na manalo sa kanya. Alam ni Buchanan ang tungkol kay Donald, pero wala siyang tiwala kay Donald at alam niyang lumalapit lang si Donald sa kanya dahil kay Fabio. May pagdududa man o wala si Buchanan sa pagkatao ni Gail, at least alam niyang wala pa rin siyang puwang sa puso ni Fabio. Saka may naisip na siyang magrebelde. Pagdating sa The Commune, naglakad si Knowles patungo sa kanyang kwarto mag-isa. Gayunpaman, ang isang madilim na ilaw na dumudugo sa siwang sa ilalim ng pinto ay mukhang lubhang nakasisilaw sa kaibahan ng purong kadiliman. Kumunat ang noo niya, huminto sa pintuan ng kwarto, pinahit ang knob ng pinto, at tinulak papasok. Bukas ang ilaw sa kwarto, pero hindi niya iniwang bukas ang ilaw nang siya ay lumabas. Malamang, may tao dito. Naaga ng kanyang atensyon ang umuugong na kortina, at lumapit si Knowles sa bintana. Lumabas ka na. Maya-maya, damay kitang kalahating ulo mula sa likod ng kortina at humadjajak sa kanya. Natigilan siya saglit, hinimas ang tungki ng ilong, at walang magawang ngumiti. Ayos lang kung gabi-gabi ka na pumunta sa pwesto ko, pero sinubukan mo talagang magtago. Sinusubukan mo bang takutin ako? Napakurap si Daisy. Kung ganoon, natatakot ka ba? Pinipigilan niya ang kanyang ngiti, ngunit ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay hindi man lang nakakaloko ng isang bata. Bata, lumabas si Daisy mula sa likod ng kortina, 9 PM na ako nandito, pero wala ka dito. Saan ka nang galing? Inalis ni Knowles ang kanyang relo. Lumabas ako para sa isang gawain. Lumapit ito sa kanya. Nakainom ka na ba? Inilagay niya ang kanyang relo sa mesa, inikat ang ulo, at mamantong hininga sa kanya. Napakalakas ba nito? Nagkukunwaring naiinis, winawagayway niya ang kanyang mga kamay na para bang sinusubukan niyang iwaksi ang amoy ng alak, ngunit may iba siyang naamoy bigla, samandal, sumangot, at saka pumikit. Ang bango ng pabango ng ibang babae sa'yo. Natigilan si Knowles ng ilang segundo, at tila nahihirapan siyang ipaliwanag ang sarili. Ang mga mata ni Daisy ay napakamasid sa sandaling ito, at natuklasan niya na may ilang mga lipstick na bahid sa sulok ng kanyang mga labi, na tila napakakapansin-pansin sa kanyang makinis na balat. Hinawakan niya ang pisngi nito sa kamay at pinilit itong humarap sa sarili.
Bakit ka magkakaroon ng lipstick smudges? Sino yung babaeng humalik sa'yo? Hindi niya ang mukha niya. Huwag mo nang isipin ang pagsisinungaling sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Sinipat niya ang gilid ng mata niya. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Kabanata 2156. Lumayo si Daisy. Hindi mo ako mayakap kung hindi ka magpaliwanag. Nataranta si Knowles dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. May kumatok sa pinto, at galing sa likod ng pinto ang boses ni Jake. Mr. Beck, ang iyong bag ng mga damit ay naiwan sa kotse. Nilagay ni Knowles ang kamay sa noo at naglakad papunta sa pinto para kunin ang bag kay Jake. Salamat. Pagkasara ng pinto, kinuha ni Daisy ang kanyang bag at aalis na sana nang harangin ni Knowles ang pintuan. She mumbled, "Please move. Aalis na ako." Natuwa si Knowles, "Galit ka talaga. Pumunta ako para makita ka, pero ganito ang pakikitungo mo sa akin. Nagbago ka na, bakla ka." Tinulak siya nito palayo at saka hinawakan ang door handle, ngunit iniabot ni Knowles ang bag sa kanya. "Gusto mo bang tingnan?" Tumalikod siya. "Ano iyon?" Kinuha niya ang bag at binuksan. Ito ay mga damit pambabae, isang peluka, pabango, at pampaganda. Dinampot ni Daisy ang bote ng pabango at sinipsip ito. Ito ay ang isa sa Knowles. Naisip niya ito at gulat na napatingin sa kanya. Ikaw ba? Hinimas ni Knowles ang kanyang templo. "Oo, pero, kailangan ko ito para magawa ang mga bagay-bagay." Napatingin sa kanya si Daisy. "So, nanliligaw ka sa isang lalaki?" Humagalpak siya ng tawa at kinurot ang pisngi niya. "Sinusubukan mo bang galitin ako?" Inalis niya ang kamay niya at tumawa. "Nagbibiro lang ako, pero..." Tiningnan ni Daisy ang mga damit sa bag. Hindi pa kita nakikitang nakasuot ng pambabae. Tinakpan ni Knowles ang kanyang mukha at sinilip siya sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. "Mas mabuti kung mananatili itong ganoon." Naiinis siya. "Bakit?" Napangiti siya. "Baka nakakaramdam ka ng kababaan." Natigilan si Daisy. Tinapon niya ang bag at tumalikod na para umalis. Niyakap siya ni Knowles mula sa likuran, sinubsob ang mukha sa buhok nito, at ngumiti. "Galit ka." Lumingon siya para tingnan siya ngunit mukhang bastos habang sumagot, "Ayoko kung magbibihis ka bilang isang babae." Ngumisi siya. "Sinusubukan mo ang iyong kapalaran." Humarap sa kanya si Daisy. "Ano sa tingin mo?" Nagpout si Knowles, saka pumikit habang nanatili ang tingin nito sa kanya. May napansin si Daisy at umiwas ng tingin. "Magagawa mo, bukas." Walang nagmamadali. Naglakad siya paatras, ngunit hinarang ni Knowles ang kanyang dinadaanan, inilagay ang kamay nito sa hawakan ng pinto, at hinayla siya sa kanyang mga bisig. "Mukhang masaya ka sa pag-akay sa akin sa mga bilog noong isang araw." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya, at namula ang mukha niya. "Nag-iingat ka ba ng record?" Sumandal si Knowles, at ang hininga niya ay nasa mukha niya. Nakainom siya ng alak pero siya ang lasing. "Bueno, maaari ko ring sabihin ang mga bagay dahil nandito ka." Ipinatong ni Daisy ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat, ngunit hinalikan siya nito bago ito makapagsalita. Niyakap siya ni Knowles sa baywang at hinayla papasok. Lalamunan na niya ito, at para siyang isda na naanod sa pampang, hinihingal. Makalipas ang mahabang panahon, lumipat ang labi nito sa leeg niya. Hinawakan ni Daisy ang kanyang mga balikat, at ang kanyang mga braso ay ang kanyang suporta habang ang kanyang kamiseta ay nagsimulang kumulubot. Kinabukasan, sa Yuzu Villa, si Cameron ay umiinom ng tsaa sa isang matingkad na pink na kamiseta na sinadya niyang pumili. Iyon ay isang bagay na hindi niya kailanman isusuot sa isang normal na araw. Napalingon siya sa bintana kung saan naroon sina Waylon at Sonny sa tapat ng kwarto niya. Halatang sinadya ni Sonny ang kwartong iyon. Dinampot ni Sonny ang tasa ng tsaa, na nabigong matakpan ang kanyang ngiti. Lumingon si Waylon at humarap sa upuan sa tapat niya. Masyadong maliwanag ang kamiseta ni Cameron, kaya madaling makilala siya. Kabanata 2157. Napangiti si Sonny. Nakakatuwang isipin na dalawang babae ang nasa blind date. Nilinggan ni Waylon ang tsaa sa kanyang tasa at ngumiti. Ano ang mangyayari kung magustuhan siya ng babae? Kinawayan ni Sonny ang kamay niya. "Huwag kang mag-alala. Malamang mabibigo yan dahil sa outfit na yan." Pinasadahan ni Waylon ang kanyang daliri sa lobby ng tasa at hindi nagsalita. Naghintay si Cameron doon ng ilang sandali hanggang sa mabuksan ang pinto, at pumasok ang isang babae. Hindi siya ang pinakamaganda, pero mukhang klase siya. Ngumiti ang babae. "Ikaw ba si Mr. Southern?"
Pinag-krus ni Cameron ang kanyang mga daliri at ipinatong ang kanyang baba sa mga ito. Ako po, ikaw ba si Minzy na sinubukang ipakilala sa akin ni Uncle Damian? Umupo si Minzy at inilagay ang bag niya sa gilid niya. Narinig ko ang tungkol sa iyo, ngunit iba ang iniisip ko. Ngumiti si Cameron. Marami akong naiintindihan. Hinawi niya ang buhok niya at sumandal sa upuan niya. Siguro dahil sa sobrang init ko. Mukhang hindi mapakali si Minzy pero may ngiti pa rin. Napakatawa mo. Nang may hain na ang pagkain, kinuha ni Cameron ang kanyang mga kubyertos at dumiretso sa punto. Kung ganoon kalaki ang impresyon mo sa akin, nangangahulugan ba iyon na akma ako sa iyong pamantayan? Pilit na ngumiti si Minzy. Napaka-confident mo. Ngumiti din si Cameron. Lagi naman ako dahil walang babaeng tatanggi sa isang gwapong tulad ko. Kumain si Minzy at hindi nagsalita. Kinuha ni Cameron ang kanyang teacup. Nagtatrabaho ka ba? She paused, then nodded with a smile. Oo naman. Kung nagtatrabaho ka pagkatapos nating ikasal, sino ang mag-aalaga sa mga bata? Hindi iyon gagana, kailangan kong maging stay-at-home mom ang asawa ko para makalabas ako ng pera. Hindi pinansin kung paano nanlamig ang mukha ni Minzy. Inilagay ni Cameron ang kanyang tinidor sa kanyang mga lobby at nagpatuloy. Siyempre, hindi ka na magkakaroon ng social life kapag ikinasal na tayo dahil ayokong lokohin mo ako. Walang ibang lalaking makakalapit sa'yo dahil madali akong magselos. Kailangan mong malaman ang lugar mo kapag babae ka, para makalimutan mo ang pagbibihis. Nawalan agad ng interes si Minzy sa pagkain. Ibinaba niya ang kanyang mga kubyertos at sinabing, Mr. Southern, ibang-iba ka talaga sa narinig ko tungkol sa iyo. Naisip ko na ikaw ay magiging matalino at magalang. Gayunpaman, medyo nabigo ako pagkatapos na makilala ka. Mukhang gulat na gulat si Cameron. Napakabait ko. Sa tingin mo hindi ako magalang. Napangiti si Minzy. Dapat respetuhin mo man lang ang mga babae. Ang mga lalaking nagtatakda lamang ng mga alituntunin para sa mga babae ay hindi iginagalang ang mga ito. Nagkibit balikat si Cameron. Hindi ako nagkakamali. Plano mo bang magpatuloy sa trabaho pagkatapos magpakasal? Sino ang mag-aalaga sa ating mga anak? Ang mga lalaki ay palaging nagtatrabaho, at ang mga babae ay palaging nananatili sa bahay. Bakit dapat iba para sa iyo? Nagulat si Minzy kaya kinuha niya ang bag niya at tumayo. I don't think it will work out for us. Dapat kalimutan na natin ito. Tumayo si Cameron para pigilan siya. Hey, huwag kang pumunta. Lumingon si Minzy, pero hindi binawi ni Cameron ang kamay niya, kaya hinawakan nito ang dibdib ni Minzy. Nanlamig ang hangin, at nagbago ang mukha ni Minzy. Pagkatapos ay sinampal niya si Cameron. Hindi ko inaasahan na pervert ka. Tumayo si Sonny, lumapit, at binuksan ang pinto ng kwarto nila. Kabanata 2158. Lumingon ang ulo ni Cameron, at namumula ang pisngi. Nahawakan niya ito sa gulat. Sinampal mo ako. Namumula ang mga mata ni Minzy sa galit. Hinawakan mo ako, bakit hindi kita matamaan? Pagkatapos ay humarap siya kay Sonny. Ganito mo ba pinalaki ang anak mo? Paanong ang isang pamilyang kasing tanyag ng mga babaeng Molstia sa timog? Pinunasan ni Sonny ang kanyang mga templo at pinandilatan si Cameron. Itong bastard, hindi niya tinulungan si Cameron. I'm so sorry. Kasalanan ko kung bakit hindi ko siya dinala sa tamang paraan. Ang swerte ko lang. Kalimutan na natin na nangyari ito. Tinanggap ni Minzy ang kanyang paghingi ng tawad at lumabas ng kwarto. Sa corridor, nabangga niya si Waylon, na dumaan sa kanya at gulat na tumingin sa likod. May ganoong tao sa East Islands. Gwapo at classy. Maniniwala siya kung siya nga si Cameron dahil iyon ang inilarawan sa kanya ni Cameron. Nagsisi siyang nakilala si Cameron dahil lahat ng chismis ay peke. Ngunit sino ang lalaking ito? Sa kwarto, hinawakan ni Cameron ang namamagang pisngi. Malakas na sampal iyon, Dad. Namamaga ang mukha ko. Inilibot ni Sonny ang kanyang mga mata. Nararapat mo iyon. Kinuha ni Cameron ang salamin para tingnan ang mukha niya. Kahit isang maliit na kurot ay mag-iiwan ng marka, pabayaan ang isang sampal. Sumandal si Waylon sa pinto at tumingin sa kanya. Ang galing ng acting mo, kasing galing ng kapatid ko. Madali niyang naiwasan ang sampal na iyon sa kanyang liksi, ngunit kinuha niya pa rin ito upang lumikha ng asshole image. Inilabas niya lahat iyon. Lumingon si Sonny sa tulong ng kanyang tungkod. Kailangan kong puntahan si Damian para hindi niya isipin na kinukulit mo siya. Lumabas din siya ng kwarto. Inilayo ni Cameron ang salamin at nagtaas ng kilay. So,
Nanonood ka pero hindi ka tumulong. Napangiti siya. Paano kami ng tatay mo nakakaabala sa blind date nyo? Tinanggal niya ang mabulaklak na pink shirt at may t-shirt sa ilalim nito. Sulit ang sampal na iyon. Lumabas si Cameron sa kwarto. Ngumiti si Waylon, umiling, at sumunod. Nakilala ni Sonny si Damian, at nandoon din si Minzy. Ikinwento niya ang nangyari sa silid, at tumingin si Damian kay Sonny. Cam, pinunasan ni Sonny ang tungkin ng kanyang ilong. Sinadya niya iyon. Ayaw niyang magpakasal, kaya walang saysay na pilitin ito. Hindi naman gaanong nagalit si Minzy nang mabalitaan niyang sinadya ni Cameron ang pagkilos na iyon. Ayos lang, Tia Damian. Okay lang kung hindi niya ako gusto. Napabuntong hininga si Damian at hindi na nagsalita. Tumayo si Minzy at humingi ng tawad kay Sonny. I'm sorry for saying all those things in the room, please forgive me. Kinawayan ni Sonny ang kamay niya. Ayos lang. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Cam. Ngumiti si Minzy at lumingon kay Damian. Tito Damian, mangyaring huwag itong ipaglaban kay Mr. Southern. Nakahanap na ako ng iba. Nagulat si Damian. Ho, napangiti siya ng nahihiya. Sobrang gwapo at klase na lalaki. Nakita ko lang siya sa koridor pero wala akong nakuhang pangalan. Napagtanto ni Sonny na may mali. Nakita ba niya si Wayne sa koridor? Sa timog na tirahan. Nakaupo si Cameron sa sopa at may ice pack sa pisngi. Masama ang pakiramdam ng butler na nakatayo sa tabi niya. Ayos ka naman noong umalis ka sa bahay. Bakit ka bumalik ng ganito? Kabanata 2159. Hindi napigilan ni Waylon ang mapangiti, saka kinuha ang kanyang tasa ng tsaa at humigop dito. Hinawakan ni Cameron ang ice pack sa balat. Dahil sa blind date na iyon. Sana hindi na pumayag ang tatay ko sa mga iyon. Iniisip ni Mr. Wald ang iyong hinaharap. Sumama ang pakiramdam ng mayordomo dahil hindi alam ni Damian na babae si Cameron. Pinandilatan niya si Waylon, na casual na humihigop ng tsaa, at biglang may naalala. Bakit hindi ko naisip na kunin si Mr. Goldman para sa akin? Isa kang tunay na lalaki. Walang ibig sabihin ng blind date sa kanya dahil babae siya, pero lalaki si Waylon. Tumangala si Waylon. Wala akong karapatang palitan ka. Umupo si Cameron sa tabi niya. Hindi naman. Binibigyan kita ng kapangyarihan para gawin iyon. Nasa edad ka na para magpakasal, at mayroon akong mga kandidato para sa iyo. Dahil nakarating ka na dito, maaari mo ring ibalik ang isang hipag para sa iyong kapatid. Ang galing, di ba? Mukhang hindi mapakali ang mayordoma dahil si Cameron ang napilitang makipag-blind date, pero ngayon ay may pinipilit siyang pumunta. Nilingan ni Waylon ang kanyang mukha. Ano sa tingin mo? Ngumiti si Cameron. Siyempre, sa tingin ko ito ay mahusay. Sa sandaling iyon, pumasok si Sonny sa bulwagan na may galit na mukha. Cameron, ang tanga mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Tiningnan siya ni Cameron at nagtanong, ano ang ginawa ko? Naiinis pa rin si Sonny. Hindi mo lang ginulo ang date, kundi hinayla mo rin si Wayne dito. Kumunat ang noo ni Waylon pero hindi nagsalita. Pagkatapos ng mahabang paghinto, naisip ni Cameron ang ibig niyang sabihin at sinabing, interesado ba siya kay Mr. Goldman? Napangisi si Sonny. Ano sa tingin mo? Ibinaba ni Cameron ang ice pack at ngumiti. Ang galing, di ba? Ang swerte niya sa pag-ibig. Hindi ko na kailangan pang tumulong. Mukhang naiinis si Sonny at naisip ang hampasin siya ng kanyang tungkod. Dahan-daang bumangon si Cameron at sinabing, tapos na ang trabaho ko dito. Aakyat na ako sa taas. Nasaroon ng loob si Sonny dahil nagugulo ang kanyang plano. Kinu-question niya ang desisyon niyang palakihin siya bilang lalaki dahil siya ay clueless. O dahil ba masama ang lasa niya? Parehong nahulog sina Florence at Minzy kay Waylon matapos siyang makita ng isang beses. Paanong wala siyang maramdaman kung laging nasa paligid niya ang isang gwapo at katanji tanging lalaki? Samantala, sa The Commune, si Daisy ay natulog hanggang tanghali at gumawa ng simpleng pagkain sa kusina. Isang pares ng mga braso ang iyamakap sa kanya mula sa likod, at ang isang babae nakapatong sa tuktok ng kanyang ulo. Gising ka na. Huminto siya, saka lumingon. Bumalik ka na. Tumawa si Noel Ace. Lumabas lang ako saglit. Ayaw mo ba akong bumalik? Bumaba ang tingin niya sa ulam niya. Hindi ko sinabi iyon. Niyakap ni Noel Ace ang malambot niyang katawan at ayaw bumitaw. Naging bahagi na siya ng buhay niya simula nang maging kanya ito. Kung alam niya 10 taon na ang nakalipas na isang araw ay magiging asawa niya si Daisy, hinding-hindi niya ito makakalimutan. Natutuwa siyang naalala niya ito sa huli. Nawala sila ng ilang taon, ngunit hindi na mauulit.
Tumalikod si Daisy at tumalikod. Bakit ang clingy mo ngayon? Kinuha niya ang kanyang tanghalian at tinanong pabalik, ayaw mo niyan. Sumunod siya sa likod niya at tumawa. Siyempre, gusto ko. Hinailan ni Knowles ang upuan niya at umupo sa tabi niya pagkatapos niyang maupo. Akala ko Madjay gising ka ng mas maaga. Kabanata 2160 na po. Tumigil si Daisy at mamulong, kasalanan mo ang lahat. Ipinatong ni Knowles ang kanyang ulo sa kanyang kamay at ngumiti. Oo naman, sisihin mo ako. Pumasok si Jake at hindi na nagulat nang makita si Daisy doon dahil alam niyang nagstay ito. Mr. Beck, tumango si Knowles at naglakad papunta sa pintuan kasama si Jake, na tumingin sa silid at sinabing, nagpadala si Fabio ng isang tao upang dalhin si Buchanan sa kanya. Iyon na yata ang katapusan niya. Kalmadong nagtanong si Knowles, sino ang hahalili kay Parkin pagkatapos niyang matanggal. Napaisip si Jake, si Gale ang may pinakamataas na pagkakataon. Napangiti si Knowles, mahusay kung gayon. Lumuhad si Buchanan sa marble tiles habang nanginginig dahil napuno siya ng takot. Hindi niya alam na nasa kamay ni Fabio ang mga files sa kanyang computer. Nakatalikod sa kanya si Fabio habang nakatayo sa harap ng malaking bintana habang nasa likod ang mga kamay. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Buchanan, hinayaan kitang hawakan si Parkin, pero ganito mo ako binayaran. Kinilig siya at tumangala. Mr. Puzo, hindi kita pinagtaksilan. May nag-frame sa akin. Dahan-daang lumingon si Fabio. Sabihin mo sa akin, sino ang nag-frame sa iyo? Hindi alam ni Buchanan kung ano ang sasabihin dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari. Naningkit ang mga mata ni Fabio. Buchanan, sinubukan mong manalo sa mga taong nasa likod ko. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Ang mukha ni Buchanan ay mapatla na parang kumot. Sa sandaling iyon, pumasok si Gale, at tumingin si Fabio sa kanya. Ano ang nalaman mo? Nagsalita si Gale. Si Mr. Gibson ay nakikipag-usap sa mga lalaking iyon, kasama si Donald Matthews. Gulat na tinitigan ni Buchanan si Gale. Ikaw, hindi siya binigyan ni Gale ng pagkakataong magpaliwanag. I guess Donald is showing his true colors. Si Donald ang nagsimula ng pagkanalaban sa iyo at sinubukan kang tanungin ako. Kapag nahulog ka na, makakaalis na ang nunal. Gale, kalokohan lang yan. Ikaw ang kainahinala, pero sinisiraan mo ako. Sigaw ni Buchanan. Mukha namang kalmado si Gale. Hindi paninirang puri kung totoo ang lahat. Natigilan si Buchanan. Hindi niya maipaliwanag ang mga file dahil iyon ang katotohanan. Hindi niya maitatanggi ang pakikipagtulungan kay Donald. Baka sa mukha niya kung gaano siya kawalang pag-asa. Inutusan ni Fabio ang ilang lalaki, at dalawang lalaking nakaitim ang lumitaw sa likod ni Buchanan. Saka siya lumingon, sa paligid at hindi nag-abalang tumingin. Alam mo kung ano ang gagawin sa mga taong nagtataksil sa akin. Sinunggaban ng mga lalaki si Buchanan, na nagpumiglas at sumigaw, Mr. Puzo. Hindi kita pinagtaksilan, hindi talaga. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ang kanyang boses ay nawala sa daanan. Si Fabio ay ligaw na mata. Magpadala ka ng pumatay kay Donald. Walang paraan ang manggugulo na ito ay makakawala. Hahayaan kitang pumalit kay Parkin sa ngayon. Nagbaba ng tingin si Gale. Oo, sir. Lumingon siya na may ngiti sa lobby. Nakarating kay Donald ang balita ng pagkamatay ni Buchanan, at mukhang nabigla siya, ngunit mabilis itong nawala. Matagal siyang natahimik bago bumangon. Hindi na yata ako makakaupo. Kailangan kong magsimulang umatake. Nag-check out si Donald sa hotel at umalis pagkatapos bigyan si Chunky ng ilang mga tagubilin. Pagpunta ni Gale sa Rain Hotel, walang tao sa kwarto. Obvious naman na meron si Donald. Nakatanggap ng balita at umalis,